At yan po sa verse 5, tingnan po natin na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakandang ipahayag sa huling panahon. Tingnan po natin dito yung salin po ng magandang balita. Yan, sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Yan, sinasabi po ni Apostle Peter na sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, sinulat niya po ito sa kanila na sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, yung kapangyarihan ng Diyos, ang siya pong nag-iingat sa inyo habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng mundo. So, makikita ho natin dito na may makapangyarihan po ang Diyos at sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, tayo po ay ingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pinapalakas po sila ni Apostle Pedro na yung pananampalataya po nila, iingatan po nila at patuloy na magpalaguan po sila, magpalakasan din po sila. Yan. At dadako naman po tayo dun sa ikatlong bahagi niya nga po ng kanyang sulat na dalisayan tulad ng ginto. Makikita po natin dyan sa verse 6. Yan. Yan. Sa ganito'y kayo'y nagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Yan. Sabi niya dito na tignan natin sa magandang balita. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So makikita po natin dito na dapat silang magalak, sabi niya. Dapat kayong magalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng mga pagsubok, iba't ibang pagsubok. So ina-assure niya dito na yung pagsubok ay totoo na makakaranas ho sila. Makakaranas ho ang mga mananampalataya ng pagsubok. Hindi niya ho sinabi na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay hindi po kayo makakaranas ng pagsubok. Hindi niya po inalis yung bagay na yun just to comfort them. Hindi po, talagang sinabi niya na makakaranas kayo ng iba't ibang mga pagsubok kahit sa maikling panahon sa ating pag-iihintay dun sa katapusan nga po ng panahon. So, makita po natin na kailangan natin mapagdaanan, kailangan ho natin maranasan itong pagsubok na ito. Bakit po? Tignan po natin dyan sa verse 7 po. Ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yan. Kung makikita natin yan, sino po dito yung mga may ginto, yung mga jewelries, di ba? Mga hikaw, mga bracelet, di ba? Mga bracelet na ginto na lalaki, mga porcelas na ginto. Yan, mga kagamitan na may ginto. Di ba ang gaganda tingnan? Pero alam po natin na bago po sila gumanda, dumaan po sila sa apoy. Yan. Dumaan po sila sa apoy upang lumabas yung kanilang genuinity, yung kanilang dalisay na pagiging ginto. At ganoon din po sa ating pananampalataya. Kailangan po natin dumaan sa pagsubok upang lumabas yung ating lumago yung ating pananampalataya, maging dalisay po yung ating pananampalataya. If gold refined by fire, faith refined by suffering. Yan po, na yung ating pananampalataya ay hinuhubog po ng pagsubok. Kaya kailangan po natin tanggapin yung pagsubok. Kailangan po natin tanggapin yung challenge na yon upang yung ating pananampalataya ay maging tapat, maging dalisay yung ating pananampalataya. Kapag ang buhay natin ay sumailalim sa pagsubok, ito ay nagdadala ng papuri sa Diyos. Nagdadala ho ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay po ng karangalan sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise and glory belongs to our God. Kaya sa ating pinag-aaralan na ang sulat ni Apostle Pedro na makakaranas kayo ng mga pagsubok, iba't ibang pagsubok. Yan, iba't ibang mga pagsubok. So papaano po tayo tumutugon dun sa mga pagsubok na ito? We need to understand the purpose of suffering. Kailangan po natin maunawaan kung ano yung purpose,
kung ano yung layunin ng suffering na ating nararanasan. Ano ba yung naranasan kong ganito? Ano ba yung purpose nito? Para ba ako pahirapan lang ng Diyos? Hindi po, kapatid. Pinapadaan po tayo ng Diyos sa mga ganitong, inaalaw po ng Diyos yung mga pagsubok natin sa atin para maging to test us, at yung ating pananampalataya ay maging dalisay po. Magiging dalisay po yung ating pananampalataya. Dahil pag hindi po natin naunawaan yung purpose ng ating pananampalataya, marami po tayong mga saloobin na mangyayari sa atin kapag hindi po natin naunawaan. Ang dami nating mga pagtugon na hindi akma doon sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi pag minsan, pag ang tugon po natin ay, pag meron tayong nararanasang pagsubok, tapos ang tugon po natin sa ating pagsubok na iyon ay sinisisi po natin ng Diyos. 'Di ba? Sinisisi po natin ng Diyos at paulit-ulit natin sinasabi, bakit nangyari to? Bakit? 'Di ba? Nakaranas po ba kayo o nakakarinig kayo o nakakita kayo ng mga sumasampalataya na gano'n? 'Di ba? Pag gano'n po yung tugon po natin, minsan sumasama na po yung loob natin. At ang nagiging bunga po nito, lumalayo po tayo sa Diyos. Lumalayo po tayo sa Diyos. Kaya kailangan po natin alamin yung purpose ng pagsubok sa atin. Ano po yung purpose? To test us. Ayan. Naalala ko lang po yung gata, no? Yung niyog. Pag ikaw po ay nagpagata at kakayurin noon, tapos ilalagay dun sa net, ilalagay dun sa yung compressor, at ang gamit pa yung 10 tons na jack. So makikita natin gaano yung pressure noon. Yung buong sasakyan nga binubuhat nung jack na yon. Tapos yung nyug, iipitin niya ng ganon. Tapos nagpo-produce siya ng maraming gata. Ayan. Bakit po siya nagpo-produce ng purong gata at maraming gata? Because of the pressure nung jack. Talaga yung pressure niya, napipis siya. Kaya nag-produce siya ng maraming gata. At patuloy na yung gata ay purong gata. So makikita po natin, ganyan po yung pananampalataya po natin. Yun yung purpose ng pagsubok sa atin. Para dalisayan na mailabas natin yung tunay na katapatan ng ating pananampalataya. Kaya pag hindi po natin naunawaan yun, sabi ko nga, may mga tugon tayong hindi kaayon sa kalooban ng Panginoon. At nagbubuwa nga po yung mga iyon, na imbis na mapalapit tayo sa Panginoon, napapalayo po tayo sa Panginoon. Kapag naman nakakaramdam tayo ng mga bagay na kawalang pag-asa at paglulumbay, minsan pag ganoon po yung tugon po natin na wala na akong pag-asa, hindi ka na nagtiwala sa Panginoon. Pag ikaw po ay nakaranas ng pagsubok, halimbawa po kasakitan, hindi ka na lalapit sa Panginoon para humingi ng kagalingan. Gagawa ka na po ng sarili mong kaparaanan. Yun po yung magiging bunga. Maaaring lalapit ka na sa mga espiritista, di ba? Na hindi na po ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan. Pag ganoon po yung ating pagtugon, nakakalungkot po na gagawa na po, ang magiging bunga po ay gagawa na po tayo ng mga sariling mga solusyon. At ito po ay hindi makakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Yun po yung magiging bunga. Imbes na yung pagsubok na inalaw ng Diyos sa atin ay magpo-produce ng kaluwalhatian sa Kanya, magbibigay ng karangalan sa Kanya. Katulad po ng mga karakter sa Bible, nakikita natin yung kanilang mga pinagdaan ng pagsubok na nagbigay kaluguran sa Diyos. At hindi lamang po sila, maging ang bawat isa sa atin. Yung mga nararanasin natin pagsubok, medyo parang natural na lang yan, pero hindi po. Ito po yung situation kung saan makakapagbigay po tayo ng mainam na papuri sa ating Panginoon. Bakit po? Kung nauunawaan po natin itong pagsubok na ito ay to test us at patuloy na magbigay po, pag ito po ay nagagalak tayo sa kabila ng pagsubok na ito, ang Diyos po ay napupurihan. Bakit ka nagagalak? Kasi meron kang Kristong kasama. Sapagkat meron kang Diyos na sumasama. Di ba? Sabi niya kanina doon sa verse 5 na yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyo. Hindi mo mararanasan yun kung hindi dahil sa pananampalataya. Kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, paano ka iingatan ng Diyos? Diba sabi niya, dahil sa pamamagitan ng iyong pananampalataya,
iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo yung, yung kaligtasan na handang ipahayag sa huling panahon. Diba? Napakabuti po ng ating Diyos. Yan. Kaya pag yung mga pagsubok, yung mga pagsubok talaga is nagbibigay ng pressure yan, nagkabigatan yan talaga yan. Totoo po ito. Pero tanggapin po natin, ay salamat. Sapagkat bigyan po natin ng no? Sabi ng salita ng Diyos na hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Hindi niya i-allow yun sa'yo. Hindi niya i-allow yung kaya mong buhatin ay 10 kilos. Hindi ka niya bibigyan ng 10.5 na pagsubok. Ayan. Bibigyan ka ng Diyos ng kaya mong harapin, kaya mong buhatin, kaya mong papagtagumpayan. At hindi i-allow ng Diyos yung hindi mo kaya. Tatandaan niyo po si Job. Kaya niyang harapin yung ganung bagay. Kaya ganun yung inalaw niya kay Job. Kaya yung nararanasan natin po ng ating ngayon, alam po ng Diyos na kaya po natin yan mapagtagumpayan. Kaya lakasan po natin ang ating loob. Magalak po tayo sa kabila po ng ating mga pagsubok na nararanasan. Sa ating paksang pinag-aaralan po, tinuturuan po tayo ni Pedro na kung ano po yung dapat natin itugon o maging saloobin sa mga suffering na dinaranas po natin. At dyan po sa verse 6, yan, tignan po natin sa verse 6 na ating nabasa kanina. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. In all this, you greatly rejoice. Sabi niya sa lahat ng ito ay magalak po kayo. Mag-rejoice po kayo. At sa verse 8, sabi niya rito, hindi ninyo siya nakikita, yan, ngunit inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. So, makikita natin dito na sinasabi ni Apostol Pedro ito sapagkat siya po ay nasaksihan niya. Literally po, nakasama niya ang Panginoon. Ngunit itong mga mananampalataya sa Asia hanggang sa ating kapanahunan po ngayon, hindi po nakakita katulad ni Apostol Pedro sa kanya. Pero sabi niya rito, ngunit iniibig ninyo siya. At hindi niyo nakikita siya hanggang ngayon. Ngunit sinasampalatayanan niyo siya. Yan, sabi niya rito, we are filled with an inexpressible and glorious joy. Yan, hindi daw maipaliwanag yung ating kagalakan sa kabila na kahit hindi natin nakita ang Panginoon na katulad ng mga apostol na nakita nila ng paano mag-miracle si Jesus. Yan. Tayo hindi natin nakita yon. Ngunit sinampalatayanan po natin. At inibig po natin. Ano ang bunga ng ganitong pagtugon at saloobin sa mga pagsubok na ito? Ayun nga po, niluluwalhati po natin ang Diyos. Nagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Ang ating sariling pananampalataya, tumitibay po ito. Yan. Yung pag tayo po ay nagagalak sa kabila ng pagsubok, yan, nakakapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos, ng karangalan. Pangalawa po, ang ating sariling pananampalataya ay tumitibay. Pangatlo po, yung mga nakakakita po sa atin na tayo po ay nakatayo sa kabila ng pagsubok, sila rin po ay lumalakas, tumitibay. Yan. At patuloy na sila rin po ay magbibigay ng papuri sa ating Diyos. Ang ibang yan, excuse me. Yung ibang nakakarinig nga po sa ating mga testimony, sila rin po ay tumitibay at nakakaya din po nilang harapin yung mga pagsubok na nararanasan po nila sa buhay. Kaya gawin po natin, magpalakasan po tayo sa bawat isa. Huwag po natin kaligtaan yun. Magpalakasan, makinig po tayo ng mga salita ng Diyos, magbahagi po tayo, magdamayan po tayo sa mga nararanasan ng bawat isa. Sabi ko nga po kanina na maging sensitibo po tayo sa nararanasan po ng bawat isa.